Isa sa mga pangunahing panoorin tuwing sasapit ang Semana Santa o ang mahal na araw ay ang Cenaculo. Ito ay ang pagsasadula sa buhay at ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. At sa tuwing sasapit ang panahong ito, isang kahangahangang pagtatanghal ang taunang isinasagawa ng Iglesia sa ilalim ng Alpha Omega Theatrical Production, ang Lights and Sounds musical presentation ng Mega Cenaculo 2011. Tunghayan po natin ang mga naging kaganapan. Sa loob ng 5 araw ay nilibot ng buong cast at production team ang iba't ibang mga lungsod at mga kilalang pasyalan sa ating bansa sa layuning maihatid ang tunay na mensahe ng pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Sa unang gabi ng pagtatanghal ay dinumog ng ating mga kababayan ang Inaris Center, Antipolo City upang mamalas ang naturang presentasyon. Purihin ang dakilang Diyos sa pagdating ng sanggol na ito. Ang sanggol na magdadala ng kapayapaan at kaligtasan sa buong bayan. Ano pang hinihintay natin? Ipaalam natin sa lahat ang mabuting balitang ito. At ito'y pagkakataon natin upang ang bawat tao'y ating mailapit sa Panginoon. Parang napaka-inviting ng stage nyo. Saka napaka-receptive ng crowd. Magaling! Kahaga-haga ka, Sarpe. Napakagaling mong umindak. Natutunan mo ba yan sa iyong inang si Herodias? Sabihin mo, anong gusto mo? Ibigay mo sa akin ang ulo ni Juan Bautista. Kinalimutan ninyo ang salita ng Diyos! Mangagsisi kayo sa... Ngayon lang ako nakapanood ng ganyan na naramdaman ko sa sarili ko. Parang tumimo sa puso ko. Samantala, sa kabila ng masungit na panahon, patuloy pa rin pinagpala ang ating mga kababayan na nakapanood sa sumunod na gabi sa harap ng katatayo pa lamang na Malolos City Convention Center. Nahuli namin ang babaeng ito! Nakasalukuyang nangangalunya! Ayon sa kautusan ni Moises, ay ipinag-uutos sa amin na ang sinumang mahuling gumagawa nito ay babatuhin hanggang sa mamatay! Ang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumoto sa kanya. Ano? Paano natin babatuhin? Tayo man ay nagkasala din. Realistic yung pagkakagawa. Yung mga na-experience namin sa panonood dyan, talagang nararamdaman namin yung message ng program.
Pagkatapos nito ay agad namang tumulak ang buong grupo sa Quezon City Memorial Circle, kung saan higit na maraming mga kababayan natin ang nakasaksi sa makatotohanang pag-arte ng ating mga cast. Sino itong pulubi na inyong dinala rito? Siya si Jesus na taga Nazaret, na pinagmumula ng kaguluhan! Maganda po yung production, yung props, yung acting po ng mga actors. And okay naman po, medyo goosebumps po. Parang mas mataas yung excitement kasi parang nandun kami sa dati. Hindi naman kasi siya yung typical na makikita mo dun sa street na nagpe-penitence. Of course, iba to dahil nandun yung theater aspect. Huwag ka nang magkaila! Isa ka rin Galileo! Nagkakahalata ka namin sa iyong pananalita, hindi ba? Maniwala kayo! Sinusumpa ko! Hindi ko nakikilala ang tao yan! Hindi ko siya nakikilala! Hindi ko siya nakikilala! Sinungaling ka! Sinungaling! Pinagkaila mo ang aking Panginoon. para ma-save tayo sa kasalanan. Yung message, very much important sa amin. Kasi maganda yung story. At saka very touching nga. Kumbaga yung pinaparating ng story is may maunawaan natin kung bakit ganun yung sakripisyo ni Lord para sa ating lahat. Salamat sa Panginoon dahil hindi natin ina-expect na ganito karami. Biyaya ng Diyos kasi hindi namin na-expect na ganito karami talaga ang umattend dito sa Mall of Asia para sa saksihan ng ating mega sinakulo. Parang awa na ninyo! Anong kailangan mo? Tapos na ang ating usapan. Binayaran na kita ng 30 pirasong pilak. Pakawalan ninyo ang aking guro. Ibabalik ko itong 30 pirasong pilak.
they performed well, yung mga cast. At saka maganda ang kanilang make-up and yung mga costume. Talagang it's world class. Sa pamamagitan naman ng mga naggagandahang props at makukulay na costumes, ay higit na naging kapanapanabik ang panonood ng ating mga kababayan sa dako ng Riverbanks Amphitheater, Marikina City sa huling gabi. As a reflection during Lenten season, magandang experience to sa bawat isa. Sobrang laki ng impact personally sa akin. Yung napanood ko parang na-feel ko kung paano ako niligtas ni Kristo. Ang landas na pagturusa doon sa Jerusalem, mga tao'y nagtungo at naghintay nang mapagmasdan nilang si Kristo'y hinatulang mamatay. Muntik na po ako umiyak. Every year, merong pagkakaiba. Paganda ng paganda. Ang pagtatanghal na ito ay talaga namang dinarayo, hindi lamang ng mga ordinaryong mamamayan, kundi maging ng mga kilalang personalidad sa lipunan na nagpahayag ng kanilang suporta at pakikiisa sa naturang proyekto. Actually, this is the best sinakula I've ever seen. Naramdaman po namin at nakita po namin ang sakripisyo ng ating Panginoon Jesus para po sa kaligtasan ng ating bayan. At nawa ay nakapagbigay ito ng inspirasyon sa ating mga kababayan sa panahon ng ating Kwaresma o ng ating Holy Week. Sa bawat gabi ng pagtatanghal ng Mega Cenaculo, hindi maaaring mawala ang bahagi ng pagbubulay ng salita ng Diyos, kung saan buong linaw na ibinahagi ng minamahal na evangelist at Pastor Let Feriol ang tunay na mensahe ng buhay at pagpapakasakit ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Nagbigay daan ito para sa maraming mga kaluluwa na tumanggap sa ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Nagpapasalamat tayo sapagkat sa lahat ng dako na ating pinuntahan ay kita natin na talagang punong-puno ng ating mga kababayan ang bawat lugar na pinagdausan ng ating Mega Cenaculo 2011. Everyone really worked hard in order to have a successful Mega Cenaculo presentation, and we give God the glory. Sa kabila ng hirap at pagod ng bawat cast, crew at production staff, dama ng bawat isa ang malabis na kagalakan na maluwalhati ang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang mga talento at makapaghatid ng kaligtasan sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang presentasyon. Iyan po ang kabuuan ng ulat sa Mega Cenaculo 2011. Muli ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, Sister Charis Mendoza, at ito ang Church Update.